Yan, magandang araw po muli sa ating lahat. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon at muli nating batiin ang ating mga nasa kaliwat nasa kanan. So, yan, naririnig po ba? Baka ito pas. Yan, hello? Yan. So, naririnig niyo po ba kami sa mga nasa online? So, parang naririnig ko na yung kaluluwa ko. Nasa likod ko pa naman. I-mute ko po ito. Yan. Yan, so okay po ba sa inyo ang ating audio? Yan, so yan. Yan, so okay na po. Okay okay po sa online, ano po. So okay lang po yung mga ganyan kasi tayo ay live na live, and salamat po sa ating Panginoon dahil binigyan tayo ng pagkakataon na magkasama-sama muli dito po sa mga nasa bahay. Meron po kasama tayong mga nag-sacrifice para pumunta dito. Salamat po sa inyo, yung mga kapatid natin at mga taga Lulu, nandito. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Salamat po sa buhay ninyo at sa bawat isa na nasa online, salamat po sa inyo. Ang ganda ng ating inawit. Magnificent. Alam niyo po ba sa Tagalog ang salitang magnificent? Yung pinaka-exact word ng salitang magnificent without Google, ha? Baka nag-google yung asawa ko eh. Magnificent. Alam niyo po ba? Kahanga-hanga. Yan yung pinaka-exact word sa Tagalog. At maraming kahanga-hangang bagay ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? At gusto ko sabihin, at lagi ko sinasabi, the mere fact na buhay tayo ngayon, ito'y kahanga-hangang ginawa ng ating Panginoon. Sa mga nasa online, salamat po dahil kayo ay buhay. Sa mga nandito sa ating tahanan, salamat sa Panginoon dahil tayo ay buhay at ginising ng ating Panginoon. So, ngayong last Saturday ng month of July, tayo ay tinutuloy natin yung ating pinag-aaralan natin yung I am na sinabi ng ating Panginoong Jesus. Sa mga hindi po nandito nung first Saturday, yung salitang I am na mismong sa bibig ng ating Panginoong Jesus lumabas, ito po ay very theological and very Christological statement dahil kinukuha niya, dahil sinasabi ng Panginoong Jesus, siya isang Diyos. So technically, yung sinasamba po natin ay hindi Diyos na pinako lamang sa krus, isang Diyos na buhay ang ating sinasamba. Amen po ba? At kasama natin siya ngayon. Kaya yung salitang I am, napakahalaga po dito sa libro ng John. First Saturday, pinag-usapan natin I am the light of the world. Second Saturday, we talk about I am the bread of life. Kung meron man tayong may kailangan sa mundong ito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Third Saturday, kung saan kasama po natin yung mga nasa Abu Dhabi, di ba, nag-travel po tayo sa Abu Dhabi. Ang tinalakay naman natin I am the good shepherd. Meron tayong mabuting pastol. Meron tayong Diyos na mabuti sa ating mga buhay. And today, we will talk about John 15:1-8. So muli, sa mga kasama ko po dito sa bahay, tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. At kung sa mga nasa online po, please bear with us habang binabasa po namin ang salita ng ating Panginoon. John 15:1-8. Hiramin po natin sa English Standard Version. Ito po ang salita ng ating Panginoon. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. 3 and 4. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you
unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. 6 and 7, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. And verse 8, sabay-sabay po natin basahin. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po. Muli naming gustong sabihin that kayo po'y Diyos naming mabuti. Kayo po yung aming pastol at nandito po ang inyong mga tupa nakikinig. Pakainin niyo po kami sa aming buhay spiritual, sa aming paglakad, sa Kristiyanong pamumuhay ay maging lakas po namin ang inyong mga salita, maging comfort namin at maging pag-asa namin, Panginoon, habang kami nandito. Salamat po. Buksan niyo po ang aming mga puso sa sandaling ito at hayaan niyo po ang inyong mga salita ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, linisin niyo po ang aming isipan, ano man po ang pwedeng maging distraction, Panginoon, ito po inyong alisin. Ano man po ang aming mga alalahanin, ano man po yung aming mga isipin, Lord, ipinagkakatiwala po namin ito sa inyo. Maging yung mga nasa online, bigyan niyo po kami ng maayos na connection, especially sa mga nasa Pilipinas, Panginoon. Salamat dahil ang buhay ng bawat isa ay malaking kagalakan at malaking encouragement that we can celebrate together, Panginoon, the Lord's Day. At ito po ay gift ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po makakapo, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Tanong ko po sa inyo ngayon, sino na po dito ang nakapagpaalam sa isang tao? Yung, siyempre, nung nasa airport, di po ba? Kagaya sa airport, siguro lahat naman tayo nag-goodbye na, ano? So, ang tanong, what is good in goodbye? Ano ba yung good sa salitang goodbye? Ano po? So, may mabuti ba sa goodbye? Lalo na sa mga, sabi ko nga sa asawa ko, ang magandang goodbye lang, utang, ano po. Parang yun ang pinakamagandang goodbye. Pagka the rest na goodbye, parang hindi na masaya eh. Parang, bilang tao. Siyempre, may emosyon. Nilikha tayo ng Diyos na may emosyon, ano po. Tayo pa namang mga Pilipino, may attachment tayo, especially sa ating family, sa friends natin. At for sure, ilan sa atin dito, bago pumunta dito sa UAE, medyo naramdaman natin yung lungkot ng pamamaalam sa ating mahal sa buhay. Bakit ko nasabi to? Kasi itong konteksto ng ating binabasa ay nagpapaalam na ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples. Siya ay sa chapter 14 ng John, bago mag-15, ay parang kino-comfort na niya yung kanyang mga disciples na ang ating Panginoong Hesus ay huhulihin na, mamamatay na siya. Na para bang ano man ang mangyari sa inyo ay kasama niyo ako. Ano man ang mangyari sa inyo, hindi niyo man ako makita physically, but I'm with you. Kino-comfort niya yung mga disciples niya. And somehow, nagugulumihanan, Tagalog na po, ano ba? Nagugulumihanan, ano sa pinaka-Tagalog? Nalulungkot o nagtataka siguro. Nagtataka ang mga disciples, ano ba sinasabi ni Jesus? Kasi, bakit siya nagpapaalam? Kasi, bakit sila nalulungkot? Kasi kapag punasan ng Panginoong Hesus, hindi sila nagugutom. Imagine nyo, pinakain ba ng Panginoong Hesus yung 5,000 eh? Kapag punasan ng Panginoong Hesus, hindi lulubog yung bangka. Kasi naranasan nila eh. Ngayon, nag-aalala sila, nagtataka sila, kapag umalis ang Panginoong Hesus, ano na mangyayari sa kanila? Kaya itong chapter 14 and 15, kino-comfort ng Panginoong Hesus yung kanyang mga disciples na siya'y aalis na. Kailangan na niya. And take note mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay hindi po ipinako sa krus dahil siya'y helpless. Dahil hinuli lang siya ng mga sundalo. Ang Panginoong Hesus pinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Kusang binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para mamatay para sa ating mga kasalanan. Kaya dito, sinasabi ng Panginoong Hesus na kahit wala na siya sa mundo physically at naandun na siya sa langit, we can be connected pa rin sa ating Panginoong Hesus. We can abide in Him kahit wala ang Panginoong Hesus sa ating physically, kahit hindi natin siya nakikita. Kaya nga itong ating pag-uusapan,
what does it look to truly stay connected to Jesus? Ano ba ang ibig sabihin o ano ba ang pwede nating makita kapag tayo connected sa ating Panginoong Hesus? Dito sa John 15 na napakadaming verses pero 8 verses lang yung binasa natin. Makikita natin yung tatlong strong evidences na tayo nakakonect talaga, naka-abide talaga sa ating Panginoong Hesus. Una, nakikita natin yung salitang abide doon sa ating binasa. In fact, sa 8 verses na ating binasa kanina, 7 times binanggit yung salitang abide. Na para bang pinagdidiinan ng Panginoong Hesus, stay close. Lumapit kayo sa akin. Wag na wag kayong lalayo sa akin. Kahit ako'y nasa langit na, wag na wag kayong lalayo sa akin. Stay close to Jesus. Tanungin ko po kayo, gaano na kayo ka-close ni Jesus ngayon? O may LQ kayo ni Jesus ngayon? O hindi mo na siya pinapansin ngayon? O hindi mo na siya pinapahalagahan? Ang sabi ng Panginoong Hesus, stay close, abide in me. Alam niyo po, connect in me. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus na kahit ikaw ay nasa Pilipinas o kahit ikaw ay nasa UAE, we need to stay close to Jesus. Ano po? Sabi ni Hudson Taylor, abiding in Jesus isn't fixing our attention on Christ, but it is being one with Him. Si Hudson Taylor ay isang missionary sa China at sinabi niyang ang pag-aabide sa Panginoong Hesus ay hindi lang basta-basta pagtingin sa Panginoong Hesus, kundi to be with one. Talagang maging connected ka sa ating Panginoong Hesus. A man is abiding just as much when he is sleeping for Jesus, na kahit pagtulog mo, kasama mo ang Panginoong Hesus. When he is awake, kapag tayo gising, kasama natin ang ating Panginoong Hesus. And working, at nagtatrabaho tayo para sa ating Panginoong Hesus. So, again, kino-comfort ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples by saying, huwag kayong lalayo sa akin. Alam niyo po, ito ang pinakamalungkot na pwede nating mangyari sa ating buhay kapag tayo lumayo sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? At ito yung pinaka nakakatakot na pwede mangyari sa atin kapag tayo lumayo sa ating Panginoong Hesus. Dito sa John 15, bababasa natin yung role ng vine dresser. Actually, wala po akong alam sa paghahalaman. Hindi talaga ako interesado. At nung pinag-aaralan ko to, naalala ko yung aking nanay. Nanay ko po, mahilig maghalaman eh. So, ginagamit ng Panginoong Hesus itong ideology o metaphor na to upang makakonect siya sa kanyang mga disciples. At nabanggit yung salitang vine dresser. Vine dresser, nasa salitang Griego ay gorgeous. Parang alam natin na pag sinabing gorgeous ay maganda. Maganda. So parang ito yung ginagawa ng vine dresser. Patuloy niyang pinapaganda yung kanyang halaman. Sabi dito ang ibig sabihin, someone who cares and love for and cultivates a vineyard. So, yung someone na nag-aalala, someone na nagmamahal. Noong unang panahon, hindi ka pwedeng tawaging vine dresser kung hindi mo mahal yung mga halaman. Noong unang panahon sa konteksto ng Panginoong Hesus, hindi ka pwedeng tawaging vine dresser kapag wala kang concern dun sa inaalagaan mo. Pwede ka lang i-consider na vine dresser kapag nagsasakripisyo ka na, kapag minamahal mo at inaalagaan mo. At sabi ng ating binasa kanina, and my Father is the vine dresser. So ibig sabihin, technically, tayo pong lahat mahal ng ating Panginoong Hesus. Technically, sinasabi ng Panginoong Hesus, kung meron mang pinaka may concern sa atin, yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Diyos. Sabi pa dito, ang ibig sabihin ng vine dresser ay busy, active, faithful gardener working in his vineyard. So, active. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Lord sa kanyang ginagawa. Hindi pa siya tapos sa kanyang iglesia. Alam niyo po ba, ito lagi niyo na naririnig sa akin. You know that Global Connection Dubai is beautiful sa paningin ng ating Panginoon? Beautiful. Why? It's not because of us, but because of the vine dresser. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos. Maganda ang kanyang iglesia dahil sa vine dresser. Kaya nga, tingnan natin. How do we know that we are abiding in Him? Paano natin malalaman
na talaga tayo naka-abide sa ating Panginoon. Paano natin malalaman na talagang tayo ay connected sa ating Panginoon? Una, makikita natin, tinutugon ng Panginoon ang ating mga panalangin. Amen po ba? Malalaman natin tayo connected sa ating Panginoon, yung petitions answered. Tayo tinutugon ng Panginoon yung ating mga panalangin. At gusto ko pong sabihin sa inyo na tumutugon talaga ang Panginoon sa ating mga panalangin. Una, dahil character ng Panginoon ang tumugon sa panalangin. Amen. Character ng Panginoon ang tumugon sa panalangin. Pangalawa, alam ng Diyos ang ating mga kailangan. Kaya tumutugon siya sa ating mga panalangin. Tingnan niyo po sa verse 7. If you abide in me and my words abide in you, ano po sabi? Ask whatever you wish and it will be done for you. Gusto ko pong sabihin sa mga bisita natin ngayon, kayo po ay tugon sa aming panalangin. The mere fact na kayo po ay kasama namin yan, si Ate Cindy, si Ate Alita, si Ate Ann, ano po. At ang bawat isa, tugon po kayo sa ating panalangin. Pinatunayan ng Panginoon, ask whatever you wish and it will be done for you. But take note, we need to be careful sa pag-claim ng verse na to. Hindi po lahat ng ating hinihingi ay binibigay ng ating Panginoon. Hindi po lahat ng gusto natin ay binibigay ng Panginoon. Pastor, ang sabi po, ask whatever you wish. Hingin ko ang lahat ng gusto ko. No po. Ang ibig sabihin po, ang tinuturo po ng Panginoong Jesus diyan ay yung pagtitiwala natin sa Kanya. Sabi nga po dito, the more we stay with Jesus, the more we pray like Jesus. Pwede po bang basahin natin ng sabay-sabay itong quotes na to? 1, 2, 3, go. The more we stay with Jesus, the more we pray like Jesus. Itong week na to, tayo nag-pray and fast, nag-ayuno. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Alam niyo po, hindi na wala ng kabuluhan yung ating ginagawang pag-ayuno. Congrats sa ating prayer coordinator, kay Ate Rem, siya po nanguna, And nagpe-pray tayo at nag-aayuno. At bago pa matapos yung ating pananalangin at pag-aayuno, tinatanggap na natin yung tugon ng Panginoon sa kanyang panalangin. Tinatanggap na natin. How do you know that we are abiding in Him? Una, petitions answered. Tinutugon ng Panginoon ang ating mga panalangin. Pangalawa, tayo'y sumusunod sa kanyang sinasabi. At ito po ay napakahalagang bigyang pansin. Lagi kong sinasabi to, madaling sabihin na tayo ay Kristiyano. Pero kamusta yung pagsunod natin sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus? Kamusta yung ating pagmamahal sa kanyang mga salita? And isang evidence na tayo naka-abide, naka-connect sa kanya ay kapag meron na tayong puso na handang sumunod sa ating Panginoon. Kapag may handa na tayong pusong mag-sacrifice para sa ating Panginoon. May puso na walang ibang gusto tayong gawin kundi parangalan ang ating Panginoong Hesus. Verses 1 and 2. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. So lalo pa tayong pinapaganda ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. At sasabihin ko po ulit sa inyo, mas okay nang sumunod sa Panginoong Hesus kaysa lumayo tayo sa Kanya. How do you know that we are abiding in Him? Petitions answered. Maunuan natin tinutugon ng Panginoon ang ating dalangin. Pangalawa, pruning through obedience. Sumusunod tayo sa gusto ng ating Panginoon at hindi na sa gusto natin. At pangatlo, ay yung ating kasiyahan ay nasa presensya na ng ating Panginoon. Para bang ang ating joy ay wala nang iba kundi maparangalan ng ating Panginoong Hesus. Wala na tayong ibang purpose kundi magbigay ng karangalan sa ating Panginoong Hesus. Wala na tayong ibang layunin sa buhay natin every day kundi mapangiti ang ating Panginoong Hesus. Verse 11, these things I have spoken to you that my joy may be in you and that your joy may be full. May be full. What does it look to truly stay connected to Jesus? Una, abide. Stay close. Ulitin ko po sa inyo, huwag na nating piliing lumayo sa ating Panginoong Hesus. Walang pinaka-safe sa mundong ito kundi ang Panginoong Hesus.
Walang pinaka magandang desisyon na pwede natin gawin kundi piliin ang Panginoong Hesus araw-araw. Stay close to Jesus. Pangalawa, makikita din natin yung abound. We grow and show good fruit. Ano po, hindi lang tayo nakakonect, kundi makikita din natin yung bunga ng pagiging connected sa ating Panginoong Hesus. Ano ba yung mga bunga niya? Sabi po ng verse 5, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. Gusto ko pong bigyan yung pansin itong he it is that bears much fruit. Sabi sa Tagalog, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Hindi po sinabing isang bunga lang. Ano po? Ang sabi ng Bible, nagbubunga ng sagana. So hindi tayo Kristiyano para bumunga ng isa lang. Ano po? Kristiyano tayo para magbunga ng sagana. So, pastor, ang ibig mo sabihin, ako ay tinawag para yumaman? Ibig mo sabihin, ako'y tinawag o ako naging Kristiyano para guminhawa ang buhay ko? Technically, kayang ibigay ng Panginoon yan. Amen po ba? Kayang-kaya ng Panginoon i-provide ang ating pangangailangan. But kung pag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon, more than that, sa mga material na bagay, more than sa financial na bagay, ang tinutukoy niya dito ay bunga ng banal na espiritu. Yung bunga ng pagiging Kristiyano. Ano po? Ito yung pag-ibig, ito yung kasiyahan, ito yung bunga ng kapayapaan. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi kung mapayapa. Ano po? Alam niyo po, yan yung bunga ng banal na espiritu. Pasensya. Tingnan niyo po ulit ang inyong katabi kung mahaba na ang pasensya na. Ano po? Kindness, kabutihan, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito yung tinutukoy ng ating Panginoong Hesus. Nasasagana tayo sa bunga. Hindi po sa material na bagay, hindi sa financial na bagay. Maganda yung mga bagay na yun. But primarily, ang tinuturo ng Panginoong Hesus ay itong bunga ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Kung kayo po ang tatanungin, ano pa ang kailangang i-work out dito sa buhay natin? Kulang pa po ba tayo sa pagmamahal sa ibang tao? Alam niyo po, madaling mahalin yung mahal tayo eh. Ano po? Tama po ba? Madaling mahalin yung mahal tayo eh. But the challenge is, kaya ba nating mahalin yung mga hindi ka mahal-mahal? Yung joy, yung kasiyahan. Kulang pa po ba tayo sa kasiyahan? O hinahanap pa natin yung ibang saya sa ibang tao? Sa ibang sitwasyon? Yung peace, yung patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ano pong ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito? Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus? Ang tinuturo ng Panginoong Hesus dito, once na meron tayong relasyon sa ating Panginoong Hesus, once na tayo nakakonect sa Kanya, hindi pwedeng mamuhay sa dating buhay natin. Dapat may pagbabagong nagaganap. Amen. Dapat, kung mabait kang kahapon, mas mabait ka ngayon. Tama? Dapat kung mainitan ng ulo mo noon o kahapon, dapat konti na lang ngayon. At sa susunod, paunti ng paunti. Hindi mo pwedeng sabihin na ganito ako pinanganak, masakit ako magsalita. Chismoso ako. Ganito ako. Hindi. Kasi ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Nakakonect ka sa akin eh. Hindi mo pwedeng sabihin yan yung buhay mo. Kaya nga, kailangan nating ipanganak muli. Kaya nga tayo, yung born again, napakahalaga. Hindi sinasabi ng Panginoong Hesus na padamihan kayo ng simba. Imagine nyo po kung ang simba, ni-required na simba ay 5,000 na simba ang kailangan natin bago tayo maging anak ng Diyos. Nakakailang simba na po tayo. Tingin mo, parang kulang pa sa 2,000 di po ba? Hindi sinasabi ng Panginoong Hesus, padamihan kayo ng ibibigay sa ibang tao. Ang sabi ng Panginoong Hesus, stay with me. Stay with me. At bubunga ang banal na espiritu sa inyo. Balikan natin yung isang tinuro ng Panginoong Hesus na parabola o parable. Sa Bible, may parable po tinatawag na teaching ng Panginoong Hesus. Yung parable ay kwento na ginagamit ng Panginoong Hesus upang maunawaan ng mga tao, nung mga tagapakinig sa Kanya, yung isang bagay. Ano po? Sa Luke 13, tingnan niyo po. Verse 6 to 9. Verse 6 to 9. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang taong
may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ang puno. Ngunit, wala siyang nakita. Verse 7. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit, wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Imagine nyo, 3 years bumabalik yung may-ari, ano po, sabi niya, 3 taon na ako nagpapagal dyan. Hanggang ngayon, walang bunga. Sabi niya, alisin mo na yan, putulin mo na yan. Nakakasikip lang yan. Verses 8 and 9. Ngunit, sumagot ang tagapag-alaga, wag po muna nating putulin ngayon. Huhukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon, kung di pa, saka po ninyo ipaputol. So, nandun yung passion ng may-ari. 3 years, binibisita niya yung kanyang puno. Pero sabi niya, hindi na nabubunga yan, putulin mo na yan. Sabi ng tagapag-alaga, wag muna. Wag muna. Alam niyo po, ito yung ginagawa ng banal na espiritu sa atin. Araw-araw binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga nakaraan, laging binibigyan tayo ng Panginoong Hesus ng pagkakataon. Itong araw na to ay pagkakataon nating muli nating ialay ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Muling pagkakataon na muling magpagamit sa ating Panginoong Hesus. Dito sa verses 1 and 2 ng John 15, balikan natin yung ating main passage, makikita natin yung dalawang bagay na ginagawa ng vine dresser. Una, he takes away. Inaalis niya yung mga sanga na hindi nagbubunga. Sabi sa verse 2, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me does not bear fruit, he takes away. So maraming nami-misinterpret itong passage na to. Ginagamit ito na argument na nawawala daw ang kaligtasan natin. Kasi inaalis. But technically, sa original na pagkasulat nito, ang sinasabi ng manunulat na si John, yung sanga na pinuputol ay hindi lang basta-basta tinatapon. Ang ginagawa daw po ng vine dresser ay inilalagay ng mas mataas na lugar para mas muling magbunga. Mas muling magbunga. Inaalis siya dun sa lugar na yon, dun sa branch, at nilalagay sa isang lugar at nililift up upang muling magbunga. May mga halamang ganun mas nakakapamunga sila kapag nasa mataas na lugar. So, yun yung ginagawa ng vine dresser. He takes away, So, pangalawa, na ginagawa ng vine dresser, hindi lang niya inaalis, kundi he prunes. Ito yung ating pinabasa kanina. At ito'y masakit. Ito hindi madaling proseso. At gugupitan ka, aalisin yung mga tinik, aalisin yung mga matitigas na pwedeng bumalakid sa iyo para mag-grow ka. Hindi po madaling proseso 'yon. In fact, sabi nga dito, the pruning process is considered cleansing the branch so that the excess leaves do not rob the branch of the nourishment it needs to be more fruitful. Sabi dito, this process is always painful but it is always productive. Minsan, ang proseso ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay, masakit. Di po ba? Sino na dito ang may makakapag-testify noon? Minsan, hindi natin maunawaan ang proseso ng ating Panginoon. But the process is always painful, but it is always productive. Ginagamit ng Panginoon ang isang sitwasyon para tayo lalong tumibay. Sabi nga ni James sa Santiago 1 verses 2 to 4, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sabi dito, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi po madali yon. Imagine nyo po, magiging masaya ka pag may problema ka. Mahirap yun. Mawalan nga lang tayo ng pera sa bulsa, di po ba? Parang nakakalungkot na eh. Sino nakaranas dito mawalan ng pera sa bulsa? Ako lang po ba? parang ang hirap po. Parang paano natin pagkakasya? Sabi ng Bible, mag-alak tayo. Sino po dito nakaranas ng iba't ibang karamdaman? Di po ba tayo din? Ang sabi ng Biblia, mag-alak kayo. Kapag nakakaranas tayo ng iba't ibang problema, bakit? Dahil nagiging matatag ang ating relasyon, ang ating pananampalataya
sa ating Panginoong Jesus. Last prayer and fasting, nabanggit ko ng ikalawang gabi na sinabi ni David sa Psalm 23, even though I walk. Hindi sinabi ni David na, what if I walk? Ang sinabi ni David, even if I walk. Kahit siya lumalakad. Hindi nagdadalawang isip si David. Sabi niya, what if I walk? Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya, kahit ako'y lumakad, kasama ko ang aking Panginoon. Kasama ko ang aking pastor. Alam niyo po, sa mga bisita natin, lagi niyo pong kasama ang Panginoong Jesus. Mahal na mahal po kayo ng Panginoong Jesus. And the Lord Jesus Christ is concerned sa inyo. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Jesus. Sabi ni Dr. Kent Hodge, the fruit Jesus speak of is not primarily evangelism, but simply the reproduction of the life of the vine in the branch. Jesus is looking for the fruit of His life in us. If the inward graces of the Holy Spirit are not present in our lives, ito po yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, if these qualities are not present, kapag daw po ito hindi makita sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, sabi po dito, there must be something of the life of the vine in us if we belong to God. There must be Christ likeness. Sabi dito, kapag hindi nakikita ang banal na espiritu, ang bunga ng banal na espiritu sa ating mga buhay at sinasabi lang natin na tayo Kristiyano at sinasabi lang natin na meron tayong relasyon sa ating Panginoong Hesus, sabi po ni Dr. Kent Hodge, we must face the fact that we may not be true believers. Baka pretentious Christian lang tayo. O baka tayo ay self-proclaim lang na tayo ay Kristiyano. Alam niyo po, we need to check that every day sa ating buhay. Yung bunga ng banal na espiritu sa ating buhay. Parang at the end of the day, tanungin natin ang ating sarili, ako ba'y nakapagpatawad? Ako ba'y nakapagmahal? Ako ba'y napakita ko ba yung mahabang pasensya? Napakita ko ba yung self-controlled? I-check po natin ang ating buhay. Una, what does it look to truly stay connected to Jesus? Una, abide. We stay close to Jesus. Ito yung pinakamagandang desisyon na ating gagawin araw-araw. Pangalawa, abound. We grow and show good fruit. Ipakita natin yung bunga ng banal na espiritu sa ating mga buhay. At pangatlo, ang ating goal at ang ating purpose, adore. We love Him more deeply. More deeply. Verse 8, by this, my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. So sinasabi po ng ating Panginoong Hesus, yung salitang disciples, kapag tayo nagbubunga, kapag tayo may banal na espiritu, kapag nakikita yung bunga ng banal na espiritu, tayo ay disipulo ng ating Panginoong Hesus. Bakit mahalaga itong mga tinuro ng Panginoong Hesus? Una, when Jesus was on earth, many people followed Him. But not everyone followed Him in the same way. So sa libro po ni Dwight Pentecost, pinaliwanag po niya yung sa libro niyang The Words and Work of Jesus Christ. Pinaliwanag niya na may tatlong uri nung panahon ng Panginoong Hesus, may tatlong uring grupo ng mga tao na sumusunod sa Kanya. Una, yung curious. The curious. They just wanted to see the miracles and hear what He had to say. So yung mga tao nung unang panahon, nung panahon ng ating Panginoong Hesus, curious sila. Gusto lang nila ng miracles, gusto lang nila makakita ng himala. Gusto lang nilang makaranas ng himala at gusto lang nilang makinig. Namamangha sila sa ating Panginoong Hesus. Curious lang sila. Pangalawa, may mga grupo na tao na convinced. They believe in Him but weren't ready to fully follow. Convinced sila na siya isang Diyos. Convinced siya na siya siya Diyos. Pero ayaw nilang sumunod. Ayaw nilang mag-follow. At pangatlo, meron daw po, nung panahon ng Panginoong Hesus na nandito siya, may mga grupo committed na sumunod sa Panginoong Hesus. At any cost, ready silang sumunod sa ating Panginoong Hesus. They gave their whole lives to follow and obey Him. Nasaan po tayo sa tatlong ito? Sa ating buhay Kristiyano? Curious?
Gusto lang natin yung pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Gusto lang natin yung miracle ng ating Panginoong Hesus, at kapag hindi na natin nararanasan at kapag hindi na pabor ang mga nangyayari sa ating buhay, hindi na tayo susunod sa Kanya, ayaw na natin sa Kanya, o nasa convinced tayo. Yes, Pastor, alam kong Diyos siya, alam kong mahal niya ako, pero ayaw kong sumunod. Sila na lang, si Pastor na lang, yung mga missionary na lang, yung mga leaders na lang. Convinced ako na siya yung isang Diyos, pero hayaan mong ako ang gumamit ng buhay ko, ako magdesisyon sa buhay ko. Nandito po ba tayo sa area na to? O pangatlo, nandito tayo sa pangatlo, we are committed. Na kahit saan tayo gamitin ng Panginoong Hesus, na kahit anong ipagawa sa atin ng Panginoong Hesus, we will follow Him at any time, at anywhere, at any cost. At any cost. Global Connection Dubai, family, GC family, ito ang ating panalangin sa mga pumupunta po dito, sa ating mga bisita, Hindi po kami nagpapagalingan, wala pong pagalingan sa church na, kundi kami nagpapanalanginan na lalo nating paglingkuran pa ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Why? Because verse 8, dito sa ating binasa kanina, my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Alam niyo po, the best way to worship God is still good fruit that you offer Him. That you offer Him. Minsan lang po ang buhay natin sa mundong ito. Iisa lang ang buhay. Hindi po siya mambuhay. Meron po siya mambuhay dito. Iisa lang po ang ating buhay. And the best worship na pwede nating ibigay sa ating Panginoon ay yung bunga, yung fruit. At ito yung ating mga buhay sa ating Panginoong Jesus. Nabanggit ng ating Pastor Joel kanina sa Romans 12, offer your bodies as a living sacrifice. Alam niyo po, merong isang missionary, o itong batang ito, nung siya isang bata, laging sakit siya sa ulo ng kanyang mga magulang. Tapos, ang ginagawa ng magulang, dinadala sa Sunday school sa church. Kaya lang sa Sunday school, sakit din sa ulo ng mga Sunday school teacher, talagang inirereklamo, sa school nirereklamo. At sinasabi nilang wala nang pag-asa itong batang ito. Pero lumipas po ang panahon, 1975, nung naka-attend siya ng isang service ng Methodist, naunawaan niya na siya makasalanan, naunawaan niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Humingi po siya ng tawad sa Panginoon. At paghingi po niya ng tawad, kinilala niya ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam niyo po, itong mamang ito, nung naging Kristiyano siya, siya po yung unang first missionary to Africa and Bible translator, si Robert Moffat. Siya yung ginamit ng Panginoon upang yung Bible ay matranslate sa Africa at mas maraming kaluluwa, mas maraming tao ang makakilala sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtatranslate niya ng Bible sa African language. Alam niyo po, wag ho natin sayangin ang ating buhay. Sa mga kasama namin dito, wag ho natin sayangin ang ating buhay. Iisa lang ang buhay. Piliin na nating kumonek sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Piliin na nating lumapit lagi sa ating Panginoong Hesus. Piliin na nating laging mag-abide. Piliin na nating laging mag-abound. At piliin na nating laging mag-adore sa ating Panginoong Hesus. Why? Because He is the true vine. Siya, I am the true vine. Siya yung makakatulong sa atin. Siya yung makakagawa sa atin ng mga miracles. Ang ating Panginoong Hesus, yung nagmamahal sa atin, ang ating Panginoong Hesus yung umuunawa sa atin, at lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataong lumapit sa Kanya. Lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon na muling manumbalik sa Kanya. Lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon na muli nating maranasan yung Kanyang pangako. Dahil this is our comfort sa mundong ito, ang relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. Na kung sakaling mag-e-exit tayo sa mundong ito, wala tayong ibang kailangan kundi ang ating Panginoong Hesus. Lahat po tayo mag-e-exit sa mundong ito. Tama po. May iba't ibang panahon lamang tayo, may iba't iba lang pagkakataon, may iba't ibang sitwasyon. Pero pag sinabi ng Panginoong Hesus, umuwi ka na, uuwi at uuwi tayo. Pero alam niyo po, maganda rin sa pag-uwi natin ay yung ating buhay dito sa lupa ay pinagamit natin sa ating Panginoong Hesus. Lagi po naririnig ito ng aking mga kasamaan dito. Kahit kailan, hindi kalugihan
ang maglingkod, ang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa time na to. Salamat po dahil iniwanan niyo po ang banal na Espiritu sa amin upang patuloy pong magpaalala sa amin, mag-convict at i-edify ang inyong iglesia. Salamat po dahil lagi niyo po kami binibigyan ng pagkakataon na manumbalik sa inyo. Nararapat ka pong papurihan, nararapat ka pong sambahin. And today, sama-sama po kaming kino-confess namin na kayo po ang comfort namin sa mundong ito. At pinipili po namin sa inyo lagi, Panginoong Jesus. Alam namin na madaming distraction. Alam po namin na may ginagawa ang kaaway upang agawin kami sa vine. May ginagawa ang kaaway upang sirain kami, Panginoon, ang aming mga damdamin, ang aming mga emosyon. Pero Lord, iniingi po namin ang bunga ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. Ang pag-ibig, ang pagtsatsaga, ang pagmamahal, Panginoon, ang pagpapatawad, self-control, gentleness, Panginoon. Tulungan niyo po ito maging mag-manifest sa aming mga buhay, Panginoon. At ito'y posible dahil kayo po ang nasa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, though hindi pa kami perfect, under kami ng sanctification, under kami ng inyong ginagawa, Panginoon, sa aming buhay. Pero Lord, salamat po. Salamat po dahil meron po kayong tinuturo sa amin. At tulungan niyo po ang iglesia, Panginoon, na lumakad sa wangis ninyo. Lumakad para sa inyong karangalan. At maging sa bawat isa sa amin na nandito. Marahil meron po sa amin na nag-struggle ngayon. Marahil meron po sa amin na may mga bigatin sa buhay. Meron po sa amin ngayon sa kalagitnaan kasama po sa mga nasa online na may mga isipin sa buhay, Panginoon, may mga dalahin. Lord, ipinagkakatiwala po namin ito sa inyo. At tulungan niyo po kami na ito hindi maging hadlang upang hindi bumunga ang banal na Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, kung meron man kaming pwedeng o best na pwedeng ialay sa inyo, Panginoon, yun na yung aming mga buhay. Kaya muli namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming mga buhay. At masabi namin, Panginoon, nothing compares sa aming Panginoong Jesus sa aming mga buhay. Salamat po. Ito po ang aming samat na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.